Hello mga ka-farmers! Thank you so much for always watching my vlog. Talagang na-appreciate po yan ni Alex Farmers na we keep growing every day. And it's been 2.5 months na we're taking care of our chicken, and I really admit myself that I don't have enough knowledge to taking care of this. But every time we give foods and water, talagang natututo tayo sa pang-araw-araw. And supposed to give a vaccinations to my chicken, but as what I've said, wala po akong ganong kaalaman to prevent some diseases. So, ang ginagawa lang po ni Alex Farmers is cleaning and sanitations. Isa-sanitize po natin yung ating chicken house para po talaga to prevent some diseases, especially po sa respiratory po. Ito po kasi, ang ating mga manok po is umiipot po sila, at ang ipot po na yan is nagkakaroon po ng ammonia, which is actually not good for our chicken. Ayan po ay nagdudulot po ng iba't ibang sakit po sa ating manok. So, bali, ginagawa po ni Alex Farmers every month po, two times po ako mag-sanitize. Lililinis ko po yan. Tinatanggal ko po yung ipot ng manok. Bali, ang ginagawa po ni Alex Farmers para po talaga ma-total disinfect yung ating chicken house, pinapagala ko muna sila para po at least makakain po sila ng mga dahon-dahon, makapag-scratch po sila, makahanap po ng bulate o kaya kung anumang klaseng insect. So, nag-i-enjoy din yung ating manok kasi it's time to gala din po sa kanila. Labas lahat. Mga ka-farmers, nasa gala na po sila. So at least nag-i-enjoy po yung ating mga manok habang nililinisan po natin yung kulungan nila. So they have the freedom to scratch, talagang maglipad-lipad. Ayan, kita nyo po, ayan, sayang-saya, nag-i-enjoy. Kung makikita nyo mga ka-farmers, di ba, nagmamature na yung ating manok. So, bali, in 3 months and a half, mag-uumpisa na ito sila dumami kasi magpo-produce na. Bali, in 3 months and a half, pang 6 months na po nila. So, kita nyo po, lumalaki na yung, yung palong niya. At saka, namumula na siya. Ang ganda na natingnan. Ito maopay, di ba? Sige. Ano? Init. farmers, nakolekta na po natin yung dumi po ng ating manok. So isasako po natin.
para po mga ka-farmers mag-serve po as pataba also sa ating mga tanim. So ibig sabihin mga ka-farmers, wala pong sayang po sa ating ginagawa kasi nagtatanim na tayo, nag-aalaga pa tayo ng mga hayop. Mga ka-farmers, natanggal na po natin yung dumi ng ating mga manok. Subali, we're starting to sanitize the chicken house. So gamit po yung powder po, sabon na powder, at saka yung Zonrox. Ihalo po natin ito sa tubig. Actually, I have video already na chicken house sanitation. So, pwede rin nyo yung panoorin nyo po yon. So inuulit lang po natin para po sa ating prevention sa ating mga manok. Tunawin lang po natin mga ka-farmers na maayos para po walang granules na maisasama sa lupa kasi baka tukain po nila. Mga ka-farmers, gamit po yung water sprinkler para mas mabilis. Mas maibilis natin maikakalat yung tubig. Dinosaur. Di ba namin na si dinosaur? Uy, uy. Manok. Ano't color iton? Black. Pagdakop iton white. Hide. Pagdakop iton white. Hindi nakakadakop. Ade? Ano mat color iton? Ito din ang kakadakop. Ade? Ade? It's white naman. It's white. It's dark. Buliwi iton. It's white na. Buliwi. Kubuta. It's white na kubuta. White. Ano iton? Mana? Ade. Dakop. Dakop. Ini ko ano do? Ano't color iton? Ko ani nandlos man ko on ano? Ano't color iton? Ano bay? Ano? Tikbaram hini. Nani? Mga ka-farmers, katatapos lang po natin i-disinfect yung area. So bali, bago po natin ibalik uli yung ating manok. Maximum po yan mga ka-farmers, para po ibalik po natin yung manok is dapat tuyo po siya. And the same time po, hindi na po natin maamoy yung sabon at saka Zonrox na ating ginamit sa ating pag-disinfect. Pero dahil nga po open area po yung ating kulungan, mabilis lang po ito ma-dry and the same time po ano yung amoy matanggal kasi yung hangin po is labas-pasok po siya. Subukan po natin itong puso ng saging kung tukain po ng ating mga manok. Oy.
Gustong-gusto po nila yung puso ng saging. Pinag-aagawan po nila ang puso ng saging, mga ka-farmers. Dito kayo. Pinantukan na ako. Wow. Hoy. Yan mga ka-farmers, gustong-gusto nila yung grabe na ubos agad. Ay, gustong-gusto nila. Wow. So, ngayon mga ka-farmers na alam na natin, walang sasayang. Gusto nila kasi sa kapaya. No? Mga ka-farmers, ibabalik na po natin ang ating mga manok sa kulungan nila po kasi fresh na po, sanitize na po, malinis na. And the same time po, tuyo na po at wala na pong amoy. Halika kayo mga ka-farmers. Pag nakikita, mga ka-farmers, pag nakikita ng aking mga manok itong lagayan ng aking patuka, talagang automatic na po sila sumusunod. Pinusuan ko. Dali ba nagtema? Ay, nililis lang. Mga ka-farmers, ang sekreto po kung bakit ko napapasunod ang aking mga manok. Pag pinapagala ko kasi sila, mahirap po yun i-control pag busog na busog po sila kung saan-saan lang po yung gagala. So ngayon po, para po sumunod po sila sa pagpasok, para maipasok po natin sila lahat, is wag po natin sila bubusugin agad. Kasi pag nakita po nila ang lagayan ng aking patuka is talagang automatic pong susunod po sila. Kaya hindi mo sila mahirap hulihin isa't isa. As what I've mentioned before mga ka-farmers, itong manok na ito is 2 months and a half po. So kikiluhin po natin para po malaman natin kung ano yung size na po nila. Bali mga ka-farmers, may 1 kilo na po. Yan mga ka-farmers, 1 kilo na po. Yan, may 1 kilo na po mga ka-farmers. This is actually a random lang po. Mga ka-farmers, hindi po natin maiwasan magkaroon ng sakit yung ating mga manok. Kaya po talaga, observe po natin kung mayroon po tayong makita na matamlay, may sipon yung ating mga manok, is ihiwalay na po natin para po hindi magkaroon ng hawaan. Kaya po dito po is mayroon po akong quarantine facility, o di ba? Parang quarantine facility po para hinihiwalay ko po yung mga may mga nararamdaman. Pero ito, recover na po yan, wala na pong yan sipon. At saka ito naman po, ganon din po dito. Ganon din po dito. Okay na rin yan, okay na rin po ito.
Ito pa is hindi pa masyado. Hindi pa masyado, pero soon makaka-recover din po yan. Maraming salamat po sa patuloy nyo pong panonood sa aking vlog at patuloy nyo pong sinusuportahan. Thank you so much po. Mega love shout out sa ating magigiting na OFW and the same time po our beloved farmers. Thank you so much po. I'm a former OFW, now a full-time farmers. Have a wonderful day.